For today's vlog, kami ay pupunta sa MV Eva Jocelyn Shrine. Ito ay isang shipwreck situated at Barangay Anibong, Tacloban City. Ngayon ay papunta na kami sa terminal ng Skyliner para sumakay ng bus papuntang Tacloban. Pagkarating namin sa terminal ay sumakay naman kami ng multicab papuntang Seawall. Ngayon nga ay naisipan naming maglakad na lang papuntang Anibong dahil wala kaming makitang sasakyan. Lahat ng dumaan ay puno. Medyo malayo-layo rin pala ang kailangan naming lakarin. A few moments later. We're here! Pagkarating namin ay nagpaalam muna kami sa tourist police na naka-duty nung oras na yon at pinayagan niya naman kaming mag-vlog dito. Hello again guys! So right now we're here at MV Eva Jocelyn Shrine. We will now discover the history behind this shipwreck. Bakit nga ba may shipwreck sa tabi ng kalsada? And what is the motivation for considering this shipwreck as one of the historical destinations and shrines in Leyte? Pag-akyat pa lamang ay makikita na natin ang isang historical marker kung saan nakasaad ang mga impormasyon tungkol sa shrine na ito. MV Eva Jocelyn is one of the 8 large marine vessels that was swept ashore in the coastal barangay of Anibong amid the huge storm surge triggered by the deadly Super Typhoon Yolanda 10 years ago. This historical spot was unveiled on November 7, 2015, an eve before the second-year commemoration of the devastation of Typhoon Yolanda in Tacloban City. Ayon sa article ng Manila Bulletin around 7 a.m. on November 8, 2013, nagkaroon ng 7-meter storm surge na naging dahilan kung bakit napunta ang malalaking barko kabilang ang MV Eva Jocelyn dito sa tabing kalsada na kumitil sa buhay ng mga taga rito.
Ang deck ng barkong ito ay naka-fully tiled, habang dito naman sa gitnang bahagi ng barko ay makikita natin ang Philippine National Flag. Isa rin sa mga napansin ko rito ay may mga upos ng kandila ang palibot ng shipwreck. Ito ay dahil kakagunita pa lang natin ng 10th year anniversary ng Typhoon Yolanda noong nakaraang buwan. At sa mga fan naman dyan ng Titanic, ito na ang chance niyong gayahin ang iconic pose ni Kate Winslet. Kidding aside, itong bow ng ship ay ginawang tourist spot ng city government, habang ang ibang parte naman ng barkong ito ay dinala sa Cebu for disposal. Sa ngayon ay tinatawag itong Yolanda Tourism in Tacloban. Dito naman sa likod ay makikita natin ang dalawang CR. Sa left side ang pambabae, habang sa right side naman ang sa lalaki. Dito sa gilid ay makikita natin ang isang office ng mga gwardya na sa ngayon ay nakalock. Ang lugar na ito ay sacred, kaya dapat kapag pupunta tayo dito ay mag-offer tayo ng kahit short prayer lang bilang pag-alala sa mga namatay rito. Pinapaalala ng lugar na ito hindi lang ang mga buhay na nawala, kundi ang lakas at tapang ng mga Liteño na bumangon gaano man kahagupit ang unos na dumating.